12 taon ng kasal sina Rafael at Nicole. Sa paningin ng lahat, sila ang perpektong mag-asawa. May sariling bahay, may negosyo, at may isang anak na babae na 7 taong gulang. Ngunit sa likod ng masasayang larawan sa social media ay may mga problemang hindi alam ng iba. Unti-unting nalulugi ang negosyo ni Rafael. Lumalaki ang utang nila bawat buwan. Dumating ang panahon na halos wala nang natitira sa kanilang bank account. Habang desperadong naghahanap ng paraan si Rafael upang maisalba ang kanilang kabuhayan, si Nicole naman ay nagsimulang magtrabaho bilang executive assistant ng isang kilalang negosyante na si Adrian Castillo. Gwapo, mayaman at matagumpay si Adrian. Hindi nagtagal, napansin ng mga tao ang pagiging malapit nila ni Nicole. Nagsimulang kumalat ang tsismis. Ngunit binaliwala iyon ni Rafael dahil buo ang kanyang tiwala sa asawa. Hanggang isang gabi, umuwi si Nicole dala ang isang sobre. Walang luha, walang paliwanag. Nakasulat lamang sa liham na aalis na siya at hindi na babalik. Sa parehong linggo, nakita ng mga tao si Nicole na lumipad papuntang Singapore kasama si Adrian. Sa isang iglap, gumuho ang buong mundo ni Rafael. Lumipas ang 3 taon. Mag-isang pinalaki ni Rafael ang kanilang anak na si Bea. Tinanggap na niya na ipinagpalit siya ng asawa sa mas mayamang lalaki. Maraming gabi ang ginugol niya sa pagtatanong kung saan siya nagkulang. Unti-unti niyang itinayo muli ang kanyang buhay. Nakabangon siya sa pagkakalugi at nakapagsimula ng maliit na negosyo. Ngunit hindi nawala ang galit sa kanyang puso. Samantala, wala ni isang balita mula kay Nicole. Wala ni isang tawag. Wala ni isang mensahe para sa kanilang anak. Para bang tuluyan na itong naglaho. Ngunit isang araw, may dumating na package mula sa Singapore. Nakapangalan ito kay Bea. Nang buksan nila ito, may laman itong mamahaling kwintas at isang liham. Ngunit ang nakakagulat, hindi ito galing kay Nicole. Galing ito kay Adrian. Sa liham humihingi si Adrian ng tawad at sinasabing panahon na upang malaman nila ang katotohanan. Agad lumipad si Rafael papuntang Singapore matapos mabasa ang liham. Doon niya nalaman ang isang bagay na hindi niya kailanman inasahan. Hindi pala naging magkasintahan sina Nicole at Adrian. Walang pagtataksil na nangyari. Walang lihim na relasyon. Sa halip, si Adrian pala ang taong tumulong kay Nicole nang malaman nitong may malubhang sakit siya sa dugo. Isang pambihirang kondisyon na nangangailangan ng napakamahal na paggamot sa ibang bansa. Ayon sa mga doktor noon, maliit lamang ang posibilidad na mabuhay siya. Ayaw ni Nicole na makita siyang unti-unting namamatay ng kanyang asawa at anak. Ayaw rin niyang maubos ang natitirang pera nila sa kanyang gamutan habang lugmok na ang negosyo ng pamilya. Kaya gumawa siya ng isang napakasakit na desisyon. Pinaniwala niya ang lahat na iniwan niya ang kanyang pamilya para sa ibang lalaki. Pinaniwala niya si Rafael na siya ang kontrabida. Pinaniwala niya ang sariling anak na hindi siya mahal nito. Lahat iyon para maging madali para sa kanilang kalimutan siya. Ngunit hindi pa iyon ang tunay na sikreto. Dinala ni Adrian si Rafael sa isang ospital. Doon niya nakita ang mga dokumentong iniwan ni Nicole bago ito namatay 6 na buwan na ang nakalipas. At doon niya natuklasan ang pinakamasakit na katotohanan. Hindi pala si Rafael ang tunay na ama ni Bea. Ayon sa mga lumang medical records, hindi kailanman nagkaroon ng kakayahan si Rafael na magkaroon ng anak dahil sa isang kondisyon na itinago sa kanya ng mga doktor noong kabataan niya. Nagulat siya, nawasak, nalito. Ngunit may kasunod pang dokumento, isang DNA result. At doon nakasaad ang pangalan ng tunay na ama, Adrian Castillo. Ngunit hindi bunga ng pagtataksil. 11 taon bago magkakilala sina Adrian at Nicole. Donor pala ito sa fertility program kung saan lihim na humingi ng tulong ang doktor ni Nicole upang matupad ang pangarap nilang magkaroon ng anak. Hindi alam ni Adrian, hindi alam ni Rafael, hindi alam maging ni Nicole hanggang sa mga huling buwan ng kanyang buhay. Sa loob ng maraming taon, 3 tao ang nabuhay sa kasinungalingang wala ni isa man sa kanila ang gumawa.
Bago mamatay si Nicole, nag-iwan siya ng video para kina Rafael at Bea. Sa video sinabi niyang hindi niya pinagsisihan ang kanyang desisyon. Hindi dahil tama ito, kundi dahil sa paniniwala niyang mas magiging masaya ang kanyang pamilya kung kamumuhian nila siya kaysa makita siyang dahan-dahang mawala. Ngunit nagkamali siya. Dahil ang pinakamalaking sakit ay hindi ang pagkawala, kundi ang pagkawala ng pagkakataong magpaalam. Pagbalik ni Rafael sa Pilipinas, dinala niya si Bea sa paboritong lugar ni Nicole noong bata pa ito. Doon niya sinabi ang buong katotohanan at sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, pareho silang umiyak hindi para sa babaeng iniwan sila, kundi para sa babaeng buong buhay silang minahal nang higit pa sa sarili niya.